Kasabay nun, inisip niya din si Gang Yu, na kung kamusta ng araw ito, na kung sinunod nga ba niya ang kanyang mga payo, at kung hindi matagal na itong napaslang. Nalipat ang eksena sa cafeteria. Habang makikita rito si Tao Yunaw, napag-alit naman tumabi sa kanila, dahil may nakasama nga raw siyang tao na mas grabe pa sa kanilang dalawa, kaya mas pipiliin niya nga raw sila kesa kay hangal na si Li Yuwei. Makikita rito si Li Yuwei, na ginugulo si Tang Ziyan. Nagtanong naman rito si Tang Ziyan, na kung saan nga raw gustong kumain ng hangal. Masayang sumagot rito si Li Yuwei, na kahit saan nga raw basta't kasama nga raw niya ang mahal niya. Dumaretso naman si Tang Ziyan patungo sa ating bida. Nagsaad si Li Yuwei, na wag na nga raw doon, ngunit sinagot lamang ni Tang Ziyan sa kanya, na gusto niya nga raw rito. Nanggalaiti naman sa galit rito ang hangal, dahil tinabihan nga raw niya ang bida. Habang si Tao Yunaw at Ye Mao, wala na lang masabi sa kanilang nasasaksihan. At kasabay nun, bigla niya na lamang hinila ni Tao Yunaw si Ye Mao, dahil masama nga raw makigulo pa sa kanila. At kasabay din nun, nagpaalam na din ang ating bida, dahil busog na nga raw din siya. Nagalit naman rito si Tang Ziyan, na kung totoo nga ba raw ang sinabi ni Chu Qing. Pinagpawisan naman rito ang ating bida, dahil nakakatakot nga raw si Tang Ziyan. Sa kabilang banda, naiinggit naman rito si Li Yuwei, at umiisip na nga raw itong paraan para malaipat na ang atensyon ni Tang Ziyan sa kanya. Kaya kasabay nun, bigla na lang itong nagtanong kay Tang Ziyan, na kung gusto nga ba raw ni Tang Ziyan na subuhin niya siya. Wala na lang magawa rito si Tang Ziyan, dahil sa mga pinaggagawa ng kanyang ina sa kanya, kaya't wala nga itong magawa kundi hayaan si Li Yuwei. Gayunpaman wala na lang masabi rito ang ating bida kundi tignan na lang si Li Yuwei na bakla. At kasabay nun, pinuri naman niya si Tang Ziyan, dahil natitiis niya nga raw ang pinaggagawa ni Li Yuwei sa kanya, at sabay kuha nga nito ng pagkain ni Tang Ziyan, dahil gutom pa nga raw siya. Hinayaan lang siya ni Tang Ziyan, dahil ang mahal naman niya ang kumukuha. Nanggalaiti naman rito ang patay gutom na hangal sa labis nitong pagseselos sa kanyang nakikita. At kasabay nun, bigla na lang itong nagpabebe kay Tang Ziyan, na kung pwede pasubo sa mga nanonood na mga hangal ngayon. Wala na lang nagawa rito si Tang Ziyan, kundi pagbigyan ng hangal. Nandiri naman rito si Chu Qing, dahil ang sagwang araw na kumilos ang lalaki na ganyan. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lang itong nagsuka, dahil ang pagkain ng matatabang pagkain ng mga lalaki, nagdudulot sa kanila sa hindi pag-aalaga sa kanilang sarili. Sa nakita ni Tang Ziyan, dali-dali nga itong nagpaalam na pupunta lang raw siya sa restroom. Kasunod nun, sinabihan ni Li Yuwei ang bida, na layuan ng araw niya si Tang Ziyan. Wala naman pakialam rito ang ating bida, at sabay acting nga ito na dumating na nga raw si Tang Ziyan. Bigla na lang itong nagkunwaring inaaway siya ng bida, at nagsaad nga itong nahihilo na nga raw siya, at umalis na nga raw sila dito. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata, bigla na lang itong napatahimik saglit, at sabay lingon nga ito sa bida na nagagalit, dahil niloko nga raw siya ni Chu Qing. Sinabihan naman siya ng ating bida, na kung papakasalan niya si Tang Ziyan sa Tang family, parang pinatay mo din ang sariling mong pamilya. Nanggalaiti naman sa galit rito ang hangal, at pinagbantaan rin niya ang ating bida na maghintay nga ito sa kanya, dahil gagawa nga ito ng paraan para mapabaksak siya. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, bigla na lang nagsalita ang ating bida na nandito na nga raw si Tang Ziyan sa likod niya. Hindi naman naniwala rito ang hangal, at nagsaad nga ito na hindi na nga raw ito gagana sa kanya, at wag na nga itong magsalita pa ng nonsense. Kasabay nun, papaalis na ang ating bida, habang sinasabihan siya ng patay gutom na hangal, na bumalik nga ito, at lumuhad sa kanyang mga pinagsasabi at kung hindi. Hindi na nga natuloy ni Li Yuwei, dahil bigla na lang nagsalita rito si Tang Ziyan, at sarkastiko nga itong nagtanong na kung anong araw ang gagawin niya. Nagulantang naman sa takot rito si Li Yuwei, at nagsaad nga ito na hayaan niya nga raw na magpaliwanag siya sa kanya. Ngunit hindi naman nakinig rito si Tang Ziyan, at dali-dali niya nga itong pinalayas. Habang papaalis ang hangal na pamura na lang ito sa kanyang isip, na maghanda nga raw si Chu Qing sa kanyang hakbang na gagawin sa kanya. Nagsalita naman rito ang ating bida, nagpasalamat nga raw si Tang Ziyan sa kanya, dahil tinulungan nga raw niya siyang paalisan ng aso sa kanyang tabi. Habang papalabas sila,
nagsalita naman rito si Tang Xian, na kung nagseselos nga raw si Chu Qing. Tumanggi naman rito ang bida, na bakit nga raw siya magselos sa mukhang asong katulad niya. Malilipat ang eksena kay Li Yue, habang inuutusan niya ang isang tao na paslangin niya nga raw ang bida. Ngumisi naman rito ang misteryosong nilalang, dahil magiging madali lang raw ang kanyang gagawin. Balik sa ating bida, habang nag-iisip nga ito, na masama nga raw ang pakiramdam niya, at kailangan niya na nga raw magpahinga ng maaga para maaga nga raw siya makapagsanay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang nag-chat si Meng Sui, na pumunta nga raw ang bida rito dahil hawak nga raw niya ang kanyang kapatid. Sa pag-aalala ng bida, at dali-dali niya nga tinawagan ang kanyang kapatid sa telepono. Sumagot naman rito si Chu Xiao, na kung bakit nga raw napatawag ang kanyang kapatid. Nagtanong naman rito ang ating bida, na kung ayos lang ba raw ang kanyang kapatid. Sinagot naman siya ng kanyang kapatid na oo, at nagtanong nga ito na kung bakit. Nakahinga na ng maluwag ang ating bida, at balak niya nga raw pumunta kay Meng Sui, para makipag-chuit-chokan na sila. At sambit din ito sa kanyang isip, na mukhang okay naman ang kanyang kapatid, pero ano ang layunin ni Meng Sui? May plano ba siyang dukutin ang kapatid ko at hindi ito tugma sa aming naunang kasunduan? At kasabay nun, sumakay na ang ating bida sa sasakyan, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lang itong nakaramdam ng panganib sa kanyang katawan, kaya dali-dali nga itong kumilos para makalabas sa kanyang kotse. Sa kanyang hinala, nagkaroon nga ng napakalakas na pagsabog sa kanyang kotse. Sa mga nangyari sa bida, bigla na lang itong nagpalabas ng aura sa kanyang katawan, dahil sa labis nitong pagkainis sa nangyari. Naging seryoso naman siya dito, dahil hahanapin niya nga raw ang gumawa sa kanya ng kahangalan. At kasunod nun, sumakay na lamang si Chu Qing sa taxi, at kasabay nun, tinawagan niya si Zhou Bukyun sa telepono, at nagsalita nga ito sa kanya, na nagkaroon ng malakas na pagsabog sa may parking lot ng school. Sinagot naman siya ni Zhou Bukyun, na alam niya nga raw, dahil nasaksihan niya nga raw ang pangyayari. Sinabi naman ni Chu Qing, na sa kanya nga raw ang sasakyan na sumabog, dahil may nagtatangka nga raw sa kanyang buhay, at hihingi nga ito ng tulong sa kanila, para masuri ang CV ng parking lot ng school para malaman kung sino ang gumawa nito. Putol-putol naman nagsasalita rito si Zhou Bukyun, dahil sa pag-aalala niya sa boss niya, at maghintay nga raw ang bida sa kanilang gagawing investigasyon. Makalipas ang ilang sandali makikita rito ang ating bida, na papunta na nga kay Meng Sui para makipag-chuit-chokan na naman. At sambit din niya sa kanyang isip, na hindi dapat si Meng Sui ang nagpasabog ng kanyang kotse, hindi siya ganong klaseng tao na gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, nakarating na ang ating bida kay Meng Sui, kasabay nun, seryoso naman itong nagtanong, na kung bakit nga raw hinahanap niya siya. Huwag nga raw masyadong mag-init ang ulo ng bida, at uminom nga muna siya ng tsaa bago huminahon ng saglit. Sinuri naman siya ni Chu Qing, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip, bigla na lang tumaas ang kanyang antas sa maikling panahon. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lang hinagis ni Meng Sui ang tsaa gamit ang kanyang aura, at napangisi nga rin ito dahil akala niya magtatagumpay na siya sa kanyang balak sa bida. Ngunit sa kanyang pag-iisip, madali lamang napigilan ng bida ang paghagis nito sa kanya. Winasak niya din ito at kinuha niya ang tsaa sa kanyang mga kamay. Kasabay nun, ininom na ng ating bida ang tsaa, at sabay dura nga ito kay Meng Sui. Wala naman kahirap-hirap na pigilan nito ni Meng Sui. Sarkastiko naman na nagtanong ang ating bida, na magsalita na nga ito na kung bakit niya siya hinahanap. Sinagot naman siya ni Meng Sui. Tinawag niya nga raw siya rito at tinali, at sinipa ang ilong niya. Alam kong pinabayaan ko ang kamay ko. Aling lalaki ang ayaw matulog sa aking kama. Ngayon binibigyan kita ng pagkakataong maging alaga ko, at paprotektahan niya nga raw siya sa hinaharap. Hindi naman sumang-ayon rito si Chu Qing, at dali-dali nga itong nagpaalam na aalis na. Bigla na lang sumigaw si Meng Sui na tumigil nga raw ang bida. At dali-dali nga itong sumugod sa ating bida. Ngunit sa kabutihang palad madali lamang naiwasan ni Chu Qing ang atake ni Meng Sui. At kasabay pa nun, umatake naman siya ulit at sa pangalawang pagkakataon nahuli na niya ang ating bida sa kanyang kwelyo.
Napangisi naman rito si Meng Zui, dahil matitikman ng araw niya ang bida at magiging alaga na niya. Gumawa naman ng paraan rito ang bida, at dali-dali nga itong nagpakawala ng malakas na aura. Sa ginawa ni Chu Qing, madali lamang siya nakawala kay Meng Zui, ngunit nagkapunit-punit naman ang kanyang damit. Natakam naman rito si Meng Zui, dahil ang kinis nga raw ng balat ng bida, kaya sa ngayon kailangan niya nga raw na makuha siya. At saad din niya na lumakas nga raw rin siya. At kasabay nun, winasak naman niya ang pangibaba ng bida, para makita niya na kung gaano kalaki ang batuta ni Chu Qing. Nanggalaiti naman sa galit ang ating bida, dahil lang nag-iinit si Meng Zui at wet na ang kanya, at dahil doon gusto niya lang siyang makita. Nahiya naman rito si Meng Zui, dahil may katotohanan naman ang sinasabi ng bida sa kanya. Kasunod nun lumapit naman siya sa bida, habang hawak niya ang mukha niya, na wala nga raw siyang pakialam na kung gusto niya nang mapasukan. Sinabihan naman siya ni Chu Qing, habang hinahawakan niya ang bewang ni Meng Zui, na dapat sinabi na niya para nakapag-chut-chaka na sila kanina pa, dahil gigil na nga raw siya sa kanyang mga kokomilon. Namula naman rito si Meng Zui, at sabay hawak na nga ito sa katawan ng ating bida, habang nakapatong na siya sa kanya, at nagsaad nga ito na gagalingan niya nga raw gumiling para masiyahan ang bida sa kanya. Ngunit hindi naman pumayag rito ang ating bida, at sabay taog nga nito kay Meng Zui, na siya na nga raw ang bahala, at sisimulan nga raw niya sa pagkain ng kanyang tilapia. Natuwa naman rito si Meng Zui, dahil kakaiba nga raw ang bida, kaya't nagugustuhan na niya nga raw ito. Pagkatapos ng masarap na chut-chokan, nagtanong naman rito si Meng Zui sa kanya, na kung pwede nga raw sabihin niya ang sekreto ng kanyang legendary sword, at nangangako nga raw siya na hindi niya nga raw ito pagsasabi. Sinagot naman siya ng ating bida na kung may nagawa nga itong pagkakamali sa pagpapakita ng kanyang legendary sword. Mapapatawad niya ba ito? Masaya naman na nagsaad si Meng Zui, na hindi nga raw siya magagalit sa kanya, kaya kunin na niya ang kanyang legendary sword. Nagsalita ang ating bida na may papakita nga raw siya, at sigurado na hindi nga raw siya magagalit rito. Nagtaka naman rito si Meng Zui na kung anong araw ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang gumamit ang ating bida na isang atake. Nagulantang naman rito si Meng Zui dahil hindi niya nga raw inaasahan na gagawin ng bida iyon. Makikita naman sa building ni Meng Zui nagkaroon naman rito ng napakalakas na pagsabog. At dali-dali naman nga lumipad ang ating bida para makatakas. Napamura naman sa galit si Meng Zui na kung gusto na nga ba mawala ng bida sa mundong ito. Sinabihan naman siya ng ating bida na dahil nagalit ito, hindi na mangyayari ang kanilang kasunduhan. Habang pinagmamasdan niya si Chu Qing, napapasabi na lang ito sa kanyang isip na kailangan niya raw turuan ng leksyon ito, at si Chu Xiao ay isa sa mga empleyado niya, madali lamang niya na mapapabalik ang bida sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, mapupunta ang eksena sa male washroom, habang kausap ng ating bida si Zhou Bokyun sa telepono. Nagtanong naman siya sa kanya na kung may impormasyon na nga raw silang nalaman tungkol sa pagkasabog ng kanyang kotse. Sumagot naman si Zhou Bokyun na oo, ang nag-utos na gumawa nun ay ang patay gutom na hangal na si Li Yue. At sinabi din niya ang lokasyon ni Li Yue ay nasa Jinmen Airport siya ng alas 10:30 ng gabi kasama ang kanyang mga tauhan, dahil makikipagkita nga raw sila sa hindi kilalang nilalang. Pinuri naman ni Chu Qing si Zhou Bokyun sa kanyang nalaman na impormasyon. At kasunod nun, bigla na lang naging seryoso ang ating bida, at nagsaad din ito na maghanda nga raw si Li Yue sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, habang papunta na ang ating bida sa Jinmen Airport para singilin ang atraso ni Li Yue sa kanya, nang biglang hinarangan siya ng kotse ni Tang Zian. Lumabas naman siya rito, at nagtanong nga ito na kung may balak ba ang bida na paslangin si Li Yue. Sinabi lang ni Chu Qing na kung pumunta lang siya rito para pigilan siya. Nagpaliwanag naman rito si Tang Zian, si Li Yue ay anak ng pinuno ng pamilyang Li, kung papatayin mo siya, malaki ang magiging problema mo. Sarkastiko naman na nagsalita ang ating bida na hindi niya nga raw hahayaan na pagbantaan niya ulit ang kanyang buhay. Kaya't wala nga raw siyang pakialam. Nakikiusap naman rito si Tang Zian, na ayaw niya rin na ipagpatuloy niya ang kanyang gagawin, pero pakiusap, maghintay ka, hindi pa ngayon ang tamang oras, at kapag dumating ang pagkakataon, paghihiganti kita.
Sambit naman ni Chu Qing na nakipagsabwatan ang pamilyang Li sa Quanzhen sect upang balakin ang dominasyon ng buong Jinmen, at ngayon ay pinapahinto nila ang pamilyang Ye, at nagtanong din ito na kailan ito magwawakas. At kailan namatay ang pamilya Ye at malubhang nasugatan ang pamilya Li. Malungkot naman siyang sumagot rito na hindi niya nga raw alam, ngunit alam niya ay konektado ang bida sa pamilya ng Ye. Sinabihan din niya si Tang Ziyan na ito ay walang kinalaman sa pamilya Ye. Sabi mo hindi pa panahon, pero para sa kanya, panahon na, dahil siya ang panahon. Pinagpawisan naman rito si Tang Ziyan, at nagsaad nga ito, Chu Qing, naisip mo na ba ang mga magiging kahihinatnan ng pagpatay kay Liu Wei? Ang pamilya Yi ay nababaliw sa paghihiganti sa pamilya Ye at sa inyong pamilya. Naisip mo na ba sila? Lumapit naman ang ating bida na wag na nga raw siyang pigilan pa ni Tang Ziyan dahil hindi niya ito mapipigilan sa kanyang nais gawin. Wala na lang nagawa rito si Tang Ziyan, kundi hayaan na lang ang bida sa kanyang nais, at hindi niya nga raw hahayaan na mapaslang ang mga pamilyang Ye para sa kanya. Habang nilalagpasan na niya si Tang Ziyan, nagsalita nga ito na nagpapasalamat dahil masaya nga ito dahil meron ako na ikaw sa puso ko. Pahabol naman na tanong ni Tang Ziyan na ano ba talaga ang gusto mo? Sinusubukan mo bang gamitin ang pamilya Ye para maabot ang rurok, o gusto mo lang si Ye Chenshi? Seryoso naman na nagsalita si Chu Qing na kahit na ang pamilya Ye o si Ye Chenshi, sa aking puso, mas mahalaga ka. Na-touch naman rito si Tang Ziyan sa mga sinabi ng bida sa kanya. At sinabihan din niya ito na kamakailan lang nakadiscover siya ng ilang bagay, at kahit na hindi pa ito ganap na nalulutas, nagbigay ito sa akin ng pagnanais na malaman ang katotohanan. Dahil sa pagkabahala ni Liu Wei, ipinaliwanag niya kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit nagdulot lamang ito ng walang katapusang mga problema. At saad din niya, habang nilalabas niya na ang kanyang legendary sword na walang sino man ang makakapigil pa sa kanya. At ang gusto niya ay ang aking espada, sapat na talas upang makagupit ng kahit ano. Ang gusto niya ay para sa aking mga tao na makapagpakatuto at masaya. Kaya dapat matikman niya ang kanyang hagupit. At kung hindi siya naiintindihan ni Tang Ziyan, huwag na lang ito na magsalita. Wala na lang nasabi rito si Tang Ziyan, kundi tignan na lamang ang bida na papaalis. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, nakasalubong niya naman si Ye Chenshi, habang naghihintay nga ito sa kanyang pagdating. Nagsalita naman ang ating bida na kung may balik nga din ito na pigilan siya. Sumang-ayon naman rito si Ye Chenshi na oo, dahil pinilit nga raw siya ng kanyang ina. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang ito nagpalabas ng granada sa kanyang kamay. Natutulungan niya nga raw ang bida na paslangan ang hangal na nagtangka sa buhay niya. Natuwa naman rito ang ating bida, at nagtanong din ito na kung gusto niya rin daw gumanti sa pamilya Li lalo na sa Chenzhou sect. Sinabi lang ni Ye Chenshi na basta't nandyan ang bida sa kanyang tabi hindi nga raw siya natatakot. Habang papaalis na sila biglang tinawag sila ni Mrs. Ye, natakot naman rito si Ye Chenshi dahil hindi niya nga raw sinunod ang utos ng kanyang ina. Kasunod nun, sinabihan niya naman si Chu Qing ang buhay niya at ang pamilya Ye ay nailigtas sa pamamagitan mo, kaya't gusto niya nga rin sanang suklian siya, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Sinabihan din niya si Mrs. Ye na hindi niya kailangan ng sagot o tulong, basta't hindi makialam si Mrs. Ye, kaya kung ayusin ang lahat ng bagay ng mga pamilyang Li at Tang. Sa hinaharap, igagalang ng Jinmen ang pamilyang Ye. Lumitaw naman sa eksena si Mrs. Tang kasama si Tang Ziyan, at nagsaad nga ito kay Mrs. Ye, ikaw ay isang kilalang tao sa Jinmen, hindi ba madali para sa iyo na maniwala sa isang bata? Nagsalita naman rito si Tang Ziyan kay Chu Qing na wala nga raw siya magawa kundi sumama sa kanyang ina. Sarkastiko naman na nagsaad ang ating bida na si Liu Wei ay nakakahawak ng malalakas na tao, ngunit ngayon mapapaslang na siya sa kanyang sariling kamay, at walang sino man ang makakapigil sa kanya. At kasabay nun, nagpaalam na ang ating bida na may gagawin pa nga raw siya, at bukas na lang nga raw sila mag-usap. Nanggalaiti naman sa galit si Mrs. Tang, at sarkastiko nga itong nagsaad habang umaatake sa bida na hindi pa nga raw siya tapos magsalita, ngunit umaalis na ito agad, at gusto niya na ba mapaslang. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lang pinigilan ni Mrs. Ye ang atake ni Mrs. Tang, at nagsalita nga ito na dumaan nga raw muna siya sa kanya bago niya mahawakan ang bida.
At kasabay nun, nagkaharap ang dalawang mag-ina sa matinding laban. Mapupunta na ang eksena sa Jinmen Airport, habang hinahanap niya si Li Yue. Sa pagmamasid ng bida nakita niya na si Li Yue, at bigla na lamang. Nagdilim ang pagmumukha niya sa galit. At napasabi na lang ito sa kanyang isip ang kasama ni Li Yue na matanda ay isang expert. Napansin naman ni Li Yue ang bida, at dali-dali nga itong nagtanong na kung bakit pangaraw buhay pa ang bida. Tinanong naman ni Chu Qing na gusto niya ba raw na mapaslang siya. Nagtanong naman rito si Li Yue na kung bakit nandito nga raw ang bida. Sarkastiko naman na nagsalita ang ating bida na nandito siya para paslangin siya. Nakisali na rito ang matanda na huwag nga raw magbiro ang bata. Sinabihan naman siya ni Chu Qing na seryoso nga raw siya sa kanyang sinasabi. Tinuwanan naman siya ng matanda na kung may kakayahan ba ang bida na mapaslang sila. Seryoso naman na sumagot rito si Chu Qing na oo, ngunit kailangan nga raw nilang lumipat sa ibang lugar para maglaban. Mayabang naman na nagsalita rito si Li Yue na nagmamadali ka bang mamatay, at naglakas loob kang hamanin ang pamumuno ng aming pamilya. Hindi pa huli ang lahat, maaari kang humingi ng tawad. Sinabihan naman siya ni Chu Qing na huwag nga raw itong maging bulag, dahil hindi naman siya ang makikipaglaban, at kasabay nun niyaya niya na ang matanda. Sumang-ayon naman rito ang matanda na pagbibigyan niya nga raw ang bida sa kanyang kahilingan. Makalipas ang ilang sandali, makikita sila sa walang tao na lugar para maglaban. Mayabang naman na nagsalita rito si Li Yue na maraming mga materyales sa iyong kotse ang hindi pumatay sa iyo, pero ngayon iba na, wala kang matatakbuhan, sa pagkakataong ito, mamamatay ka. Nagtanong naman rito si Chu Qing na kung ano ang ranggo ng matanda sa pamilya ng Li. Sinagot naman siya ng matanda na pang-apat nga raw siya sa mga malalakas ng pamilyang Li. At kasabay nun, nagsimula ng umatake ang matanda, gamit ang isang malaking aura ng kamay.